nyo doon? Wala kayong microphone? Ang microphone na ginamit ko is that one. Parang... Wala pa akong audio. So, bago lang to? So, first time lang to ginamit? Pero in fairness, ang ganda niya. First na ko lang ginamit. Bili ka pa ng First isa. time mo lang ginamit. Bili ka. Oh, nice. Oh, wait. Very grateful for that. It's my privilege. Sure, privilege. Ano na yan? Naka-play na yan? Oh, nice. Ay, pero bakit nakafocus sa akin yung camera? Wala sa'yo. Nakapokus siya. Tinan mo yung mukha. Oh, okay lang. Oh, yala. So, mag-headset ka? For the entire video? Oh, na. Low cost lang pala. Low cost pa kasi tayo. Hello, oh my gosh. Char, arty. Oy, nice, kuya. So, paano yung sa'yo? Sige nga, magsalita ka nga dyan. Naririnig ko yung sarili ko. Good. Yala. But, okay. So, welcome to the second episode of my podcast. Welcome to Nama's Podcast. And with my guest, the one and only, Char, arty yan. Cecilia. Cecilia. Anyway, kuya. Naalala mo nung nag-aaral tayo, di ba tinatanong tayo ng teacher natin, sasabihin niya, what do you want to be like 10 years from now? So, yan, balikan natin yung tanong ni teacher. Anong masasabi mo sa 10-year-old, Char? Ano ba? Ang hirap mag-English. Doon sa 10 years ago mong self. Wait, anyway, 10 years ago mong self, if you don't mind me asking, ilan taon ka nun? Mag-i-start? Kasi I remember vividly Vividly. our teacher Okay. in English, that's I think 4th year high school ako or 3rd year high school kami. Yeah. 4th year high school usually. Kasi ilalagay sa yearbook. Oh. So, parang biography. So, Okay. merong question doon na 10 years from now, Where do you see yourself? where do you see yourself? So, kung mag-i-start ako doon, from that Okay. 10 years from now, from that 10 years, is From from here. 2003. Your 4th year high school self. Yeah, so Okay. from 2003 to 2013. Okay. So, on that, kasi college is 2007, and then 2008 I started to work. And then Okay. nandito na rin ako sa Middle East. Okay. So, 2011, I established the business. 2013, yun na yung nagkaroon na ng stability yung business. Okay. And then, that is 10 years after that biography. So basically, masasabi mo dun sa sarili mo, dun sa 4th year high school self mo, na you had this life. Yes. Once upon a time, I had this life. Yes. Kasi yun yung sinulat ko doon sa biography na yun. Na Business person ako, ganon. Business person ako. Well, nagkatotoo naman siya. Nagkatotoo siya. So after 20 years, let's go there. Let's go after 20 years. Yeah, or Abot pa not ba 20 ako na? years. No, after ilang years na ba? Yeah, 20 years 20 na. years na. 20 So, years. ano naman masasabi mo sa kanya? So, 20 years, ngayon, parang bumalik ulit ako doon sa stage na yun na from scratch. Kasi I've met you 23. This year lang, di ba? This year lang kita na-meet. And then, nung na-meet kita is, nasa scratch na ako. Yeah, hindi kita na-meet. Broken piece na ako. Yeah. Hindi kita na-meet nung kasagsagan ng career mo na Eh di sana, inutangan kita. Charot lang. Utangera pala, Isa ka sa magiging blacklisted na para sa akin. Blacklisted talaga. Kasi yung mga nangungutang, so I don't wanna talk about Hi, this. Pero yung mga nangutang kasi dati is Hindi na nagbalik. So Well. sad. Hindi kasi ako marunong yung tipong maningil. Okay. Kasi lagi kong kino-consider yung magiging opinion yung tao sa akin na pag ginawa ko to, na magkakaroon ako ng bad reputation for them. Now, that is also, I've learned from the mistakes that I've done before, na hindi ako marunong mag-say no. Yeah. So, but now, natuto na ako. So, even though, hindi naman meron, but sometimes kung meron, na parang, pag may lumalapit na nanghihiram, parang natuto na ako to say no. It's not about madamot.
I just wanna protect myself. Wow. Kasi the time na nag-struggle ako in my life, No one help you? no one helped me out. So, yun yung sad part sa akin, na pag alalahanin ko pa yung mga tao na yun sa mga paligid ko before. Because para sa akin ngayon is a second journey of my life, or third journey maybe. Na parang, kasi from first journey ko is yung studies. The second journey is nung nagka-work ako. So, third journey to para sa akin. Wait. During that time na kuya na, na bumaba na yung career mo, somehow, nag-iba na yung lifestyle mo, for sure, may mga tao din naman sa'yo na, may mga dumating sa'yong mga tao during that time, during ng storm ng buhay mo. Like, ano naman yung masasabi mo sa kanila? Somehow, may nag-reach out naman, somehow may tumulong, and somehow may nag-asa sa'yo. How are you? To be honest, doon sa mga nakasama ko, mga kaibigan before, as in literally kaibigan ng barkada na kasama ko dito sa Middle East, no one's reached me out. So you mean lahat ng na dumating sa buhay mo during this storm, mga bagong tao sila? Mga bagong tao. Like kilala ka na lang nila, itong ganto ka na. Ganto na si Ganto Noah. na ako, oo. Hindi yung Noah na ano. Oo. 2019 kasi the organization. Yeah, the na organization. meron ako, kumbaga hindi ko sila nakasama on the peak of my career. Okay. On the top of my success. Hindi ko sila nakasama. Okay. But because of brotherhood. Okay. So sa kanila ako naka-rely on my situation na somehow I appreciate that much na in time of distress nandun sila sa akin. Tumayo sila sa akin. Oh. So hindi ko makakalimutan yun for them. Na in return, pag ako naman naging okay, I continuously to return the health for those who need. Nice. Hindi na yung doon sa mga tao na kahit na hindi naman kumbaga parang nangyari kasi before is parang lahat ng problema is ipinasa na sa'yo. Okay. So, ikaw na yung magsosolve ng problema nila. Kasi para sa akin, easy. Nung that time na Noah, walang tirahan si ganito, walang matuluyan si ganito, si kaibigan ng kaibigan. So, easily, I say na, papuntay mo dito sa apartment. My door is always open for my everyone. Door's always open. Noah, walang ticket si ano. Okay, bilhan ng ticket. Noah, kailangan mag-exit niya. Sige. So, which is, ang ano ko doon, parang nagpaka-superhero ka. Yamanin si Beshi during that time. Na mali pala na maging ano ka, hindi naman, in my intention, hindi ko intention magpaka-superhero. Ang sa akin lang is, parang alam ko yung hirap. Yeah, I understand. Nang wala ka. But, the saddest point lang there is, dapat hinayaan mo muna sila na gumawa ng paraan. Para pagka, kung wala na talagang paraan sila magagawa, then, doon ka papasok sa senaryo. Kasi sa akin, easy. Pag sinabi mong ano lang, no second doubt, Bigay agad. Well, napakabuting tao mo during that time. During that time, hindi. Siguro, masyado ka lang, siguro inisip mo lang din na, na-overwhelm ka din sa blessings mo. So, why not, share to other people? Parang ikaw yung naging problem solver nila. Somehow. Parang ganun. And also, I would like to be influencer. Influencer in what way? Na In a what way? to inspire them to help also, ganun? No, to inspire them to reach their goal. Oh, I see. Kasi most of us here, pagdating sa Middle East before, ano lang tayo employee. Yes. Employee. Totoo. So nakita ko on my business perspective, nakita ko kasi sa market or sa na lahat ng business dito, establishment is owned by foreigners, not just local but as well other nationalities. Ang ano lang sa akin doon is yung boss ko, para sa akin, yung boss ko is hindi siya college degree, hindi siya kumbaga parang uneducated. Okay. And then you run the business. He strive hard. Yes. Ganun lang. Oo. Ang mga employee niya is Filipinos and then those employees are sila kasi yung gumagawa nung
business operation para mag-grow. So, ang ginagawa na lang ng owner is parang mag-monitor, magbigay ng task, and to guide the employees. Yes. Doon ako nai-inspire. Yun ang inaano ko na kaya niya, kaya ko din. Kung kaya ko, kaya din nila. Na dumating ka dito na as engineer, as nurse, or as any profession that you can build your own business. Yes. The question always is, how could I start a business if I don't have enough capital? Exactly. So ang natatandaan ko lang lagi ko sa one of my subject before sa management kasi establishing a business. Oh, yeah. Is if you want to have a business, sa akin lang perspective ko lang to na dapat idea mo 'yon, the business. Yes. Hindi yung kinokopya mo lang. Yeah. Nakita mo lang somewhere na business to, then No, booming to Why Oo. not try the same Kailangan thing? mo. Yeah. So, dapat idea mo yun. Now, talking about funds, doon ko lagi inaalala yung about investment. Okay. Ano ba yung ibig sabihin ng investment? Okay. So, investment is, yung investment is consumer, customer, clients, they are all Investment. investors. Investor. Okay. Bakit? Kasi you are providing them a services. Now, sa pagpo-provide mo ng service na yun, babayaran ka nila. Okay. Pag na-accomplish mo yun, then that's the time na mag-debit na sa'yo. Paano ka mag-i-start? So, you have to look up for the investors. Kung meron kang business idea, and then find investors na magpa-fund sa'yo. Kasi, just imagine, paano ako nakapag-start ng business na wala naman akong enough fund? It's just because of a simple idea na inano ko paano ko siya i-work out. Yes. And then I look up for the investors. And talagang struggle kasi sabi ko nga sa'yo is the investors are the customers. Alam mo yung struggle doon? Wala kang fund pero kailangan mo ng amount na to. So I use the customers na parang promising, ito yung services ko, binibenta ko yung services na wala pa akong Yeah. Oh my gosh. so yun yung struggle ng business na time. So promise na parang ito yung business, ito yung service, ito yung rate. Babayaran niyo ako sa ganitong rate, di-deliver ko yung service. So basically, they have to pay you first. They have to pay you first. Oh, okay. So nung binayaran nila ako, kailangan ko i-deliver yung service na pinangako ko sa kanila. Well, napaka-business-minded mo naman during that time. So, why not, kuya? If nagawa mo siya before, why hindi mo gawin ulit? 'Di ba? Why not? Well, You should not stop dahil lang nadapa ka once. no, of course not. Look at me now. If you're gonna look at me now, after that downfall, I still continue to make myself better. So hindi ako tumigil. Na kahit anong hirap, lagi pa rin ako naghahanap ng way kung paano ako mag-survive. So right now, hindi pa naman ako nasa peak na success. Kasi I'm still scratch. Kumbaga, nagbi-build pa ako ngayon. And along that my journey na I have to build a new community. Yeah. New environment, or say. Yeah. And new career. New connections as well. Connections. So, ngayon, iba na yung field ko, technology. And malayo na din doon sa previous ko naman. Kasi may mga kaibigan ko nga dati, wala na din. I mean, even doon, nandito pa sila, pero wala na kaming Connections. Wala na. So, parang acquaintance na lang. I don't know if you can call that acquaintances or friends. Parang someone I know na lang. Ganon. Someone I know na lang. Yeah. So, Doon sa yung someone I know na lang, darating talaga tayo sa punto ng buhay natin, no, na parang yung dating friend natin, and then, parang all of the sudden, magiging sila na lang yung someone I know. Someone Alam mo yun, yung parang, at siguro kasi pag nagmamature ka na, parang mas gusto mo na lang yung katahimikan na lang. Like, hindi na ako masyado lumalabas o nag-hangout ka na naman kasi wala na din naman akong, sino pa yung kaibigan na pwede kong punta, pwede kong samahan, yayain mag-hangout. Wala na din. So now, siguro iilan lang yung mga bagong kaibigan. Like,
ikaw, yung mga kaibigan natin na kasama sa suit like Zaire and Annie, Papadong. And now I have new two friends, the gay friends. Yeah, and I would love to meet them. So they are my guests sa first episode ng podcast. Oh, so nice. And because they want also, whenever, alam mo kasi, nung dumadaan ako lagi dyan sa Miracle Street, lagi nila ako tinatanong, Kuya, paano mag-content? Natutuwa ako doon because I love to share ideas. Yun ang gusto ko, yung to share ideas na gawin mo to kasi in the end, ikaw din ang makikinabang ng ideas na yun. Totoo yan. Pero marami kasing takot. I mean, nandun yung reason kung bakit hindi nila nagagawa yung mga bagay-bagay na gusto nilang gawin. So, parang may nag-hold. Ganon. So, para sa akin kasi, if you wanna do something or if you wanna achieve something, you'll always have to find way. But if you don't, then there's a many reasons. And also, you have to go outside your comfort zone. You have to go outside diba? your comfort zone. Nakakatawa naman yung mga pag-go outside ng comfort zone. Kasi nung ka mag-grow talaga, di ba? How about you? Like, what about me? Because you are, now you are into another Season of my life. Season of Yun nga, sabi ko nga, season 2. Nasa season 2 na ako ng buhay ko ngayon. Oo, parang after 5 years, ikinlose ko na yung door ng Doha Qatar Season 1. Okay, close na natin yan. Nasa Season 2 na tayo ng Doha Qatar. Build ka na naman ulit ng new season. Yeah, oo kuya. Pero ngayon na-learn ko from Season 1 na parang it's always quality over quantity. Ganun na lang, Yes. parang may mga tao kasing darating sa buhay natin na sabi ko nga, seasonal friends. But it does not mean na hindi sila naging mabuting tao sa'yo. 'Di ba? I'm so grateful, kuya, dun sa mga friends ko before. Yan nga, kaso nga lang somehow, sasabihin mo na lang na, yeah, they are my friends before and now they are just someone I know. 'Di ba? Pero, alam mo kuya, nabasa ko sa libro, sabi doon, we are blessed kasi brinok yung heart natin ng right person. And I believe they are the right person to broke my heart during that I time. know our old friends they're also part of our life. Of course. They also share inspiration to Of us. course. Na parang nagbigay din ng motivation Of sa course. atin, diba? And without them, we're grateful and we're not. oo naman. And also without them, kuya, you will not be the best version of yourself. You will not be the person you are today. Yes, Ganun lang yun. yes. Kasi kung hindi ka, sabi nga, isa din to, sabi na, greatest lessons comes with pain. So, kapag hindi ka masyadong nasaktan, walang masyadong lesson. Walang lessons. Walang Diba? matututunan. Yes, and sabi ko, alam mo, itong taon, parang sobrang dami kong pain na naranasan. Never in my entire life naranasan ko. So, alam mo yun, parang wow, ito pala talaga yun. Pero napaka-grateful ko lang kasi, yun nga, mag-grow ka talaga, kuya. As in, yung level ng growth mo, ng maturity mo, iba to the highest level. Hindi mo talaga yun ma-achieve if nasa Pilipinas ka, I think. Kasi, sa totoo lang, di ba, iba yung mamuhay ka sa ibang bansa. Oo. Iba yung mamuhay ka ng independent. Kasi kapag somehow din dyan, makakamit ka ng mga iba't ibang klaseng tao, iba't ibang personalidad. Diba? Na may matututunan ka sa kanila. Yes. Yes, exactly. Nakakatuwa lang, diba? So how about your love life? Oh, char. Natawa bigla. Like, what kind of love life ba? Love life with friends or with someone else? Char. Maybe friends. Friends, yun nga kuya, nagbibuild ako ng, hindi naman yung nagbibuild ka na, kasi para sa akin parang pag sinabi mong nagbuild ka, parang somehow, kailangan mong i-work out na maging kaibigan mo yung isang tao. Yeah. Parang sa ngayon, hindi muna ako dun sa punto na kailangan kong makipag-friend ng banggang-banggang friend. It will come. Hindi ko kailangan magpaka-close sa isang tao or i-please ng isang tao or sabihin mo, i-friend mo ako. Parang hindi. I want it to come naturally na lang na parang, okay, sige, friend. Parang alam mo yun, nung along the way, magiging friends na lang kayo. Ganun siguro pag nagmamature ka na. Kasi at the age of 20s, parang nandun ka pa, kumbaga nag-i-start ka pa lang, i-build yung, i-build
i-build yung sarili mo doon, i-build yung career. And then, yun yung time na parang how do I say na marami kang gustong gawin sa buhay mo. Then, marami kang tao na mamimit, makakasama, and para sa'yo, go ka lang. Di ba? Yeah. And then, but once na dadating na yung time na like mga nasa 30s, like for me, almost it's 30s, parang iba na pala yung takbo ng buhay mo. It's not about na gusto mo na lang iwasan, pero nangyayari talaga na parang natural lang. Yes. Natural na Yes, lang. totoo Siguro yan. hindi nagsasawa ka na or just because of the priority na mas may priority ka na, may kanya-kanya na kayong Yes. priority. Parang before kasi kuya, halimbawa, may yung mga friends mo na, oh, let's go there, blah, 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 ganyan, punta tayo. Kahit pagod ka na, kahit Bora ka pa, di ba? go, sige, tara. Okay, sis, drive tayo sa ganito. Go! Okay, fill ng petrol, tapos layas na tayo. Yung mga ganun, just to be friends with them. Pero ngayon, alam mo yung season ngayon ng itong season 2 ko, parang kapag nagyaya sila, yung mga colleagues ko, magyayaya sila. Marunong na rin ako mag-say no, kuya. Pag sabi ko, hindi, kasi nakaplan na ako ng ganito. Pero yung previous self ko, kahit may plano na ako, ika-cancel ko yun just to be with them. That's how I treasure them. I mean, ganun, somehow siguro para i-please sila. Para maging, alam mo yun, maging isa ka sa kanila. Ganon, pero yes. Pero ngayon, parang hindi na. If it's, okay siya sa schedule ko, magyaya sila, wala akong ibang plano, sige, go. Pero kung somehow pagod na ako or may plano akong iba, no, hindi na ako magka-cancel ng plans. I have to love myself muna ngayon. Parang, masyado tayong nauubos minsan, di ba? Like now, na nararanasan ko, since na nag-start ako mag-work, kasi di ba, ang nakasama ko before is Zahir and Annie, and I'm Ate so Annie. much grateful to them. Yes. They are Napakabait. Napakabait. They are so good na hindi ko sila makakalimutan because those time na I'm in the darkness, isa din sila sa mga naging tulay at naging inspirasyon ko para makalabas doon sa sitwasyon ko. Isa sila sa mga dahilan. And nung nag-start kasi ako mag-work, of course may work ka na, iba na yung life routine mo, yung schedule. Na minsan pagpagod ka na, parang mas gusto mo na lang sa bahay na lang. Yes. To be honest, since nag-work ako, parang bahay, trabaho lang ako. Hindi, lalabas man ako, bibili lang ng necessities ko dito sa bahay. Yes, Siguro, I don't assume, pero siguro baka naramdaman nila na nag-start ako mag-work, then nagbago yung ano ko sa kanila, pagkikisama, kasi hindi na ako masyado sumasama sa kanila. Then, feeling ko lang. But I'm not sure, alam ko, naiintindihan naman nila siguro ako. Kasi wala na kaming communication, wala na rin, wala nang bonding. Talaga? Unlike before. Nagka-bonding lang kami once, pero kumbaga hindi na katulad dati na araw-araw kayo magkasama, sabay-sabay kayo kumakain. Siguro kasi yun yung time na wala din naman ako pupuntahan, kundi sila lang din naman yung masabi kong kumupkup sa akin at tumulong, kumbaga nag-pick sa akin sa So kaya kasama ko sila lagi before. And now, hindi na masyado. Siguro, ayoko lang din isipin nila na nagbago ako. Then reach them out again, kuya. I want to, then as go. much as I want, but kasi nga pagod na ako. Like, pagdating ko sa bahay, to be honest, pagod na ako. Parang, eto, papahinga na ako ng konti, and then, uupo na naman ako sa computer. Kasi meron akong trabaho na naman ang ginagawa. So, instead na i-spend ko yung time na tumambay doon sa labas, na maiiwan ko yung trabaho na dapat kong tapusin, dapat kong gawin. Yun lang yung nagiging dahilan mo. But it's not because na nagbago ako, ayaw ko silang kasama, no. I always look forward na makasama ko sila, makaband ko sila. And as well, financially wise, kasi hindi pa naman ako ganun ka-stable na parang I spend the time with them, and then financial crisis na parang parang alam mo yung burden pa ako sa financial, na kumbaga hindi ko pa kayang gumastos ng
ng bonggang-bongga kasi I have to, may mga problema pa ako na up to now naman inaayos ko pa. And that includes financial matter. Siguro just find time to reach them out. And you don't need naman na mag-spend ng bilang karak kuya 1 real. Yeah. You can survive, di ba? Parang okay, life update, kamusta ka na, ganyan. Inshallah, just find time for them at least. Just last night, two nights ago, nag-reach out si Annie sa akin, saan ka? And that time is almost 12 in the evening. Oh, I so, see. kasi before, pag lumalabas kami is mga ganung time eh. So, syempre, wala pa ako trabaho that time. Oo. So, naano ko lang, sabi ko, ano na to, parang pagod na ako. Hindi, I hindi understood. ko na makapag-reply pa kasi Oo. kailangan ko matulog ng maaga kasi may pasok ako, gigising ako ng maaga. Kailangan pumunta sa alam mo yung mindset ko ngayon is naka-focus lang muna dito sa trabaho. Oo. Hanggang sa ma-achieve ko maging stable ako dun sa trabaho ko. Kumbaga magkaroon ako ng extra time na makapag-maximize naman ako ng profit. So pero alam ko sa iba, alam ko mali yung ano na yun. Well, kanya-kanya naman tayong may kanya-kanya tayong perspective, may kanya-kanya tayong pananaw sa buhay na, di ba? At least try na magbigay ka ng time. Kahit 1 hour or just send them message. Kamusta ka na? Ito, buhay pa ako, nahinga pa ako. Yung mga ganong bagay. Di ba? And sometimes naman. Or invite mo sila dito sa bahay mo. Oh, actually, I did. Then what happened? I called Zaire before. I said, can you visit me here? Para at least jamming lang. So, siguro busy din siya. Pero hindi na nakapunta. Na-meet ko lang sila once nung birthday ni Zaire. Talagang I mark my calendar. Oh, nice. Hindi ko kinalimutan na birthday ni Zaire to. On this day, kailangan tatawagan ko siya, i-greet ko siya, mag-meet kami. So, yun, na-meet ko lang siya. Oh, well, so happy for that naman pala. Parang alam ko yung birthday niya, nakita ko sa Facebook. Ate Annie. Hindi ko sila Nag-rest nakakalimutan. siya. Oo naman. Guys, if you guys are watching this, my podcast with Sens. Hi, Ate Annie. Shout out sa'yo. I'm so much grateful for both of you and I'm so much happy with you guys. Oo naman. Alam mo, grabe din yung dahil napag-uusapan na natin si Ate Annie. Hindi naman sa chinichismis natin si Ate Annie pero napag-uusapan na natin silang dalawa. Hoy, grabe din kaya yung growth ko with Ate Annie. Kasi ako talaga, kuya, hindi ako into before nag-aral ako ng photography, di ba? Instructor ko nga si Papa Dong. Pero hindi ako yung lagi lang nasa isip ko, ay gusto ko mag-model-model ganun. Kasi ang lakas makaganda, charot. Si Ate Annie yung nagpalabas ng ganung side ko. Confident. Grabe, grabe si Ate Annie. Makita mo yung mga shots namin ni Ate Annie. I don't see any negative sides about them. Kasi chill lang sila eh. Oo. Natutuwa ako sa couple na yun because they're sharing same passion. Yes. Like photography na alam mo yun yung nagmamatch sila sa bagay. Grabe. Kumbaga parang ito yung buhay nila. Di ba? Same passion silang dalawa. Same passion. So wala na, halimbawa, for example, na kung halimbawa ako, may karelasyon, and then, my partner has another passion, and then, while meron din ako ibang passion. So, alam mo yung magkakaroon pa rin ng conflict dun sa mga bagay na like schedule, time, and then, yung partner mo parang against dun sa passion mo, and you also against to the passion of your partner. Talaga, may mga ganun, like against each other when it comes to passion. Siguro, kuya, para sa akin, kapag kunyari, I will be in a relationship na naman, charot yan. Yun, parang, well, regardless if may passion kayo na magkaiba, well, ganun naman talaga, hindi naman fully talaga. Yes, and I think I want to learn kung ano yung passion niya. And if gusto niya din i-learn yung passion ko, di ba, parang, somehow, passion di amor. Passion nag-model. Charing lang. Kami lang, si Ate Annie lang nagpapamolo. Sis, gawin mo to. Sis, konting liyad pa. Ganon, Ate Annie. Si Ate Annie lang nakapagpagawa sa akin yan, kuya. Napakalupit.